Ha? Test po tayo. I remember when Miko was bullied sa school, ang nasabi lang niya is somebody na jealous sa kanya. Kasi modesty aside, ang problema namin is pinanganak kasi kaming magagandang lalaki. I can remember the first time when our son, Troy, sa sobrang sobrang hilig sa volleyball and basketball, hindi siya nakapagpaalam sa amin ng kung saan siya pumupunta. So, umabot ng siguro mga alauna na madaling araw. Yung experience ko na una-una is the first time I saw my eldest son. Hindi ko, what's this? I cannot imagine how I feel. Kasi, iba to eh. So, yan. The eldest son. Malala ko yung kasi table tennis player ako sa Takurong. O habang nag-practice kami, na siya, na bigla siya na na-touch, nadapa siya. So, pagkuha niya sa floor, naigo yung ulo niya sa floor. Grabe ang kuwan, dugo. So, dala siya namin immediately sa hospital. Yung asawa ko talaga di mapigilan sa worry niya. Pero ako naman, sabi ko, andyan lang yan. Hindi, walang nangyari masama kay Troy. So, hanggat sa nakita namin, yun na. Kung hindi dahil sa akin, siguro grabe yung bugbog ng asawa ko sa kanya kasi hindi talaga mapigilan si Mrs. eh. One time, we went to Manila. In-invite ako na to be, parang photographer for a baptism. Incidentally, may nagsigaw, sumigaw dun sa likod ko kasi nasa likod ko yung pool. Nung sumigaw, napalingon ako, na nakita ko anak ko pala, tumakbo ako. I really jumped na parang kinuha ko kaagad yung anak ko. So, nakuha ko nun, then after that, I realized na yung cellphone ko, wallet ko, and everything was wet, even the shoes. At wala akong dalang damit. As a father kasi, siyempre, I want him protected talaga. I don't want any harm na sa kanya. Ayaw mo magkaroon ng harm ang anak mo. Not even makagat nga ng lamok eh. Noon, palagi ko sa mga friends ko, sa barkada ko, but yung nagbago na lahat, nasa bahay na lang ako. Naglalaba, nagluluto, and then I cook for them. Sa panahon na nga nagdibo akong anak, pait pa kayo way kwarta. Gingan ako kung anak, wag man tayo kwarta nga ikadibo ni mo kay medyo pait man. I was in Malaysia for almost 8 years. Once na you are thinking of the future of your children, of your family, you are inspired or you are motivated to really to work hard. Kasi kahit na masakit na mawalay ka sa amin. Kay tungod mong kay anak mo na to na, siyempre mahakay na to na. So as a father, mangita yung tagparaan nga matuman ilang gusto. Nagtitek worth naman yung aking hardship kasi yung mga bata after na finish nila yung kanilang course talagang nagkuhan sila na maging effective, maging maganda yung mga trabaho nila. Bilang isang seaman na malayo sa pamilya, mahirap talaga. Kaya nung malaman ko na ang eldest ko ay lalaki, I really decided na hindi na lang sumakay muna ng barko and to take time sa family ko, sa mga anak ko. I sacrificed my profession for the sake na at least malapit yung mga anak ko sa akin, sa pamilya namin, ganun. As a father, magagaydan mo yung mga anak mo, lalo na sa pag-aaral nila, and then yung pag-serve nila sa Panginoon. At saka hindi talaga ako nagsisi na
binigyan ko ng time yung family ko. The most memorable experience with my daughter was yung first time ko nakita siya na nag-devotional. Iba pala pag ang father pala mag-release ng blessing. Iba pala yung impact pag yung father talaga yung magsabi ng blessing sa kanyang anak. To my sons, always put God in the center of your life. I love you, Mick. Stay as you are. And of course, to Martin, study hard and don't party harder. Ang masabi ko lang sa inyo, mga anak, na unang-una, have fear in God. And then, we love you all. Be a good man now, always. Ang faith good. Be strong good in the Lord. Sa iyo, Linlin, yung aking eldest, at si Dennis, keep on the good work. Just make sure na you always walk with God. We are here for you. God gave us to you, to your life. And kami naman ay, ako personally, I'm not a perfect father to you, but I could promise you that I will do my best sa buhay ko, pwede kong isugal para sa iyo. Yun lang. Alpi, Princess, and Paul, thank you for the chance na binigay nyo sa akin to act as a father. Thank you sa inyo mga bata. I pray na you will be more successful and respectful sa amin. Unang-una, maging faithful sa Panginoon, and then have a good discipline sa sarili, and then they have to work hard, lalo na sa trabaho, na maging supportive financially sa kanilang pamilya in the future. Jel, I love you, Jel, and then stick ka lang sa discipline ni Mama at saka ni Papa. Someday, you will be the best daughter that I have ever known. And then, hold on lang sa faith na meron tayo. Sa mga anak ko, kahit na kung minsan ako'y nagagalit, kung minsan nasasaktan kayo, but it's all discipline. Kasi kailangan nyo yan, paglaki nyo eh. Right now na ngayon, Iggy, ikaw ay isang professional nurse na at aalis ka na. Yeah. I love you.